si Mrs. Valiente. Nagkausap na kami ni Carlito tungkol sa sinasabi mong bayad. Ako na lang magbabayad. Bukas, magkita na lang tayo. Ako nang bahala sa'yo. Ano ka ba? Tutulog. Emil, tutulog pa. Ma'am, nandun na naman daw yung kotse sa paligid ng bahay natin. Akala ko ba hahabulin ninyo? Eh, ma'am, may ibang humarang na kotse. Mga uniforme din. Rosa Camila, hindi na ako sasama sa inyo. Kayo na lang, ha? Halika na, Angie. Ay, bakit pati ako? Abay, gusto ko makita yung kotse. Uy, teka lang. Si Rafael na lang naman ang hinihintay natin eh. Mahuli tayo sa biyahe. Susunod na lang kami sa'yo, ha? Sa hapon. Sige na, anak. Teka na. Ako naman, ano ba yan? Anak, sit down. Iya. Kawawa naman ang anak ko, antok pa. Get up! Get up! Sinabi ko na sa inyo, hindi ko gusto ang relasyon ninyo! Tomas! Tama na! Isa ka ba? Konsentidora! Please! Higa! Wag! Tino! Tomas! Leave her alone! Ano ba? Leave her alone! Rosa Camila, alam ko na sinabi sa akin ni Ate Amanda, nag-usap daw kayo. Inaamin ko, nagsiselo si Nestor kay Rafael. Pero, maniwala ka, wala kaming kaugnayan ng boyfriend mo. Na hindi nga sumagi ito sa isip ko eh. Actually, nagulat nga rin ako nung sinabi ni Ate Amanda yan eh. Pero hayaan mo na yun, ate. Importante yan, magkakasama tayo dito sa trip na to para kay Charlie. Naku, ito nga tulog na tulog, inaantok eh. Siguro, Rosa Camila, hindi na lang. Iniiyak ako sa inyo ni Rafael eh. Ate, okay lang. Hindi naman ako naniniwala eh. Kahit na ayoko lang ng gulo. Sayang, gusto ko pa naman talaga sumama. Nasaan ba si Rafael? Wala pa nga eh. Paano mauna na ako? Huwag kayong mag-alala dito sa restaurant niyo. Ako titingin-tingin. Thank you, ate. Ay. Bye. Paloma, tamang oras ba ito nung uwi ng babaeng may asawa? Mami, nagsumbong ka na ba sa asawa ko? Wala akong sinasabi, ah. Nakihintay lang siya dito. Sayang. Sana hindi na lang siya nakihintay kung alam niya kung saan ako nanggaling. Bakit saan ka ba galing? Nag-inuman kami ni Albi. Albi? Sinong Albi? Kilala ko ba yun? Te. Pero malapit na. Sige na, antok na ako. Paloma, huwag kang bastos. Kinakausap pa kita. Hello. O, Rafael, nasaan ka na? Andito pa ako sa kabila eh. Nakikipag-usap pa ako sa Union. Baka hindi na ako abutin ng flight. Ha? Eh, paano na kami ni Charlie? Sino kasama namin? Si Ate Lucinda nag-back out. Yung Tito Emil, Tita Angie, si Mama rin daw. Susunod na lang. Gusto mo, hindi ko na lang ituloy ito? Huwag na lang kami umalis? Wag. Ituloy nyo. Susunod ako. Promise. Ayusin ko lang tong gulong to. Susunod ka talaga, ha? Oo, promise. Eh, di ba nga dyan natin isi-spend yung monthly anniversary natin? Okay, bye. I love you. Good morning, Mr. Valiente. Morning, Early flight? Oo. May business transaction kasi sa San Dionisio. Hindi niyo po ba kasamang asawa at anak niyo? My wife is having a difficult pregnancy with her second child. I see.
Ang gwapo niyo pa rin kahit tatlo ng anak niyo. Kanina po nandito si Miss Montemayor and her child. Bumiyaya rin sila. Safe trip po. Dito siya kanina? Kasama si Charlie? Opo. Saan siya nagpunta? Kaso sa kabilang office lang nagpabalidate ng ticket. You want me to ask? No. Thank you. Dear Datu Madusalam, this is to confirm my acceptance of your invitation for me to be the guest of honor in your forthcoming town fiesta. Rostina, nakikinig ka ba? I'm sorry, Daddy. I was thinking of Paloma. Punyeta. Sulsul ng sulsul ka sa akin. Natanggalin ko si Rosa Camila dahil doon sa anak niya, yung pala, yun din ang maging problema ko sa'yo. Yung anak mo. Leandro naman. Leandro, huwag mo nang ikumpara si Ernestina kay Rosa Camila. Pues, pagsabihan mo yung anak mo to be more attentive, to concentrate. Ay, nako. Ang ganda-ganda pa naman ng panahon ngayon, lalo na sa San Dionisio. Tumawag sa akin ng mga tauhan natin doon at bumabagyo raw doon. So what's so nice about that? Bumabagyo pala. Oh, hindi ba nandun si Rosa Camila at ang apo mong si Charlie? Well, ang ibig sabihin nun, hindi mo na sila makakabalik agad dito. Dahil pag bumagyo sa San Dionisio, talagang bumabagyo. Real, samahan mo ako. Saan kayo pupunta, Dad? Ikukuha kita ng one-way ticket. Pabalik sa States. Real? 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 Amanda, Ma! don't! Ma, sobra na si Tito Tomas. Somebody has to stop him. Kung gusto mo, iwanan natin si Tomas. Bumalik tayo kay Leandro. Mami? Hindi ko na rin siya kaya eh. Hindi ako pwedeng bumalik kay Daddy. Bakit hindi? Patatawarin ka naman ni Leandro. I realized something. I care for Riel. Lucinda, breakfast ka muna. Hindi ka raw nakasunod, sabi ni Rosa Camila. Bakit nandito ka? Hindi ka rin ba nakasama? Hindi ako umabot doon sa flight eh. So, yung mamaya na lang yung sa akin yung last flight. Ba't ka nag-back out? Ha? Hindi, marami na ang problema dito sa opisina. Ngayon nandito ka, gusto ko sana magpatulong eh. Kasi yung management side nito, si Rosa Camila, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa problemang ganito eh. Hindi, may asikasuhin lang ako ah. Hindi, isa lang. Kasi ano bang ginagawa pag ang waiters nagpipicket na? Kasi ang sabi sa akin ni Rosa Camila, nagkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon sa mga employees mo dati. Uwi muna ako sa mami ko sa mga. Excuse me. Lucinda, may problema ba? Kuya!
Kuya, ano, matagal pa ba yan? Baka abutan tayo dito ng paparating na bagyo. Lapit na po, ma'am. Nako, ayan na. Kumukulog na, oh. Kasi naman, ano ba tong lugar na to? Walang dumadaan para makahingi tayo ng tulong. Kuya, bilisan niyo naman dyan. Kasi serious lang, ma'am. Baby, okay? Ay, ayan, dali. Tigilin mo. Tignan mo kung pwedeng humingi ng tulong. Carlito? Anong ginagawa niya rito? Papasyal dapat namin ni Mami yung bata eh. Sinusundan mo ba kami? Ha? Hindi ko alam na nandito kayo eh. Actually, pupunta ko lang dapat si Lola dahil tutulungan ko sa pag-aasikaso doon sa bahay. Nakilala ko tong kotse mo, kaya lumapit na ako. Tsaka sinabi doon sa airport na umalis din daw kayo eh. Although, hindi ko naman alam na dito rin kayo pupunta. Anak? Anak, nasasalita ka na ulit? Halika na. Mabuti pa, atid ko na muna kayo bago tayo mabutan na ulan. Mami, please, let's go na. Halika na, dali. Nagsasalita ka na ulit. Naku, anak. Kuya, sumunod na lang kayo tapos pakidala na yung gamit. Ikaw ba si Totoy? Ako nga, Mrs. Valiente. Napakaganid mo rin eh, no? Ba't ka pa nangingi kay Carlito? Hindi pa ba sapat yung mga binigay ko sa kasamahan mo? Baka gusto mong bigyan kita ng leksyon. Hindi naman ako napartihan ng mga kasamahan ko eh. Ano? 150,000 yung binigay ko sa kanila. Tatlo lang sila naghati-hati doon. Paano naman ako? Sige, bukas magkita tayo. Bibigay ko sa'yo yung 50,000 mo. Ay, hindi. 100,000 ang ibibigay sa akin ng asawa mo eh. 100,000. Bukas. Dapat mas mataas. Ayaw mo? Kausapin ko na lang asawa mo. Mawawala ka, kung mawawala ka. Lakas ng bagyo, no? Oo nga eh, mag-aalas 12 na, wala pa rin yung kotse ko. Hindi ko nga alam kung nakakuha ng biyahe sila Rafael eh. Ba't di mo tawagan? Walang signal yung phone ko. Phone mo ba may signal? Wala rin. Sige, wala na ako. Sige, ingat ka ha. Sabihin ko lang kay Charlie na umalis ka na. Tulog na kasi yung bata. Buti nga nakatulog na eh. Mabala siya na. Ingat ka ha. Oh, hindi ba yan ang ginusto mo? Ang may balik ang pagtitiwala ni Leandro sa'yo? Hindi nga ako, Mami, sanay eh. Well, masanay ka na. Work on it. Tsaka mas mabuti na yung high profile ka bilang first daughter ngayon pa lang. Mami, si Paloma naman kasi. Bumabalik yung kanyang pagiging maldita. Baka hindi ako makapagpigil sa kanya. Ako ang bahala sa kanya, okay? Sandali lang ha. Carlito, ano nangyari sa'yo? May landslide pagkatapos ng bridge eh. Nabutan ko pa nga yung mga bodyguards doon. Sabi nila, huwag na raw tumuloy, baka paano pa ako. Sandali, kukuha kitang tuwalya. Eto, baka magkasakit ka. Siguro mas mabuti pa kung dito ka na lang matulog. Tabihan mo na lang yung bata. Ha? Hahanapin ka nun. Tsaka kabiling-bili ng doktor na dapat ako'y lumayo sa kanya. Ayaw ko rin naman ng suggestion ng psychologist eh. Alam mo, Rosa Camila, hindi naman ako galit sa'yo eh. Actually, galit pa ako sa sarili ko eh. Bakit pa ako siya nagpakita sa kanya? Dapat di siya nagkakaganyan.
pagsisihin ng sarili mo. Kagustuhan ko rin naman na magkita kayo mag-ama. Para kung batang tinakaw ng candy tapos inagaw rin sa akin. Alam mo, Rosa Camila, ang hirap maghintay. Ikaw, di mo nararamdaman yun dahil parati mo kasama si Charlie. Pero ako, isang araw lang makalipas na hindi ko siya nakikita. Parang habang buhay na yun para sa akin. Siguro tama rin yung doktor na dapat lang na harapin namin at tanggapin namin ni Charlie na may mga bagay na hindi natin pwedeng baguhin. Tulad ng katotohanan na may iba ka ng pananagutan at hindi kami yun. Sige, mag-ayos ka na, baka magkasakit ka pa. Nagsumpaan mga puso na di maglalaho, pag-ibig na minsan ay nabuo sa gitna ng mundong mapaglaro. May naiwan lang ako. Lucinda? May nagawa ba akong mali sa'yo kahapon? Wala. Kalimutan mo na yon. Akala ko ba kagabi ang alis mo? May catering ba kayo ngayon? Hindi ako mabot doon sa flight para nga sa monthly anniversary namin ni Rosa Camila. Kaya mamaya ay alis ko. Walang flight. Sarado ang airport doon. Hindi mo ba narinig may bagyo doon ngayon? Ganun ba? Ba't kaya wala pang tawag si Rosa Camila? Kanina ko pa nga rin siya tinatawagan eh. Kaso, cannot be reached naman. Ano kaya nangyari doon? Ang sweet mo naman. Sana ganyan din si Nestor. Baka nga nakalimutan na nga niya kung kailan yung anniversary namin eh. Ba't ko naman makakalimutan niyo, Lucinda? January 25. Huwag mo naman akong gawing masama sa kaibigan mo. Kanina lang bumaksak ang tulay. Wala na ho bang ibang daan palabas? Wala po. Teka lang, ano ba yung pinag-uusapan niyo? Yung kaisa-isang tulay dito, bumagsak, papunta sa resort. Kabilang daan naman, nagkaroon ng landslide. Ha? Paano na yun? Ito nga wala rin akong signal. Ang lakas po ng bagyo kagabi. Kailan naman magagawa yung tulay na yun? Hindi ko po alam. Kasi nung huling bumaksak yan, inabot ng 1 linggo bago nagawa. 1 linggo?